walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw, isip ko ngayon'y pinabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw Tayo po ipasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Atin po nga ideklara ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos
At basahin po natin to ng sabay-sabay ng mayroong pagkaunawa po sa ating po mga binabasa. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scriptures are authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong series. Sa John chapter 8 na po tayo. John chapter 8, verse... Okay, mag-start po tayo sa last part po ng John chapter 7. John chapter 7, verse 53. Then, diretso po tayo sa John chapter 8, verse 1 to 11. John 7:53 hanggang John chapter 8, verse 1 to 11. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa John 7:53. Kayo po sa John 8, verse 1. Then, sa last verse po, sa verse 11 ng chapter 8, ay sabay-sabay po tayo. Basahin ko po to sa NIV version, John chapter 7 verse 53. Then each went to his own home. But Jesus went up to the Mount of Olives. Verse 2, at dawn he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and placed her in the midst. Verse 4, and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Now in the law Moses commanded us to stone that woman. So that what do you think? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. And as they continued thus, he stood up and said to them, let him without syllable to the person who has stone at her. Verse 8, again he stooped down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone. Verse 10, Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you altogether? No one said. She said, then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Tayo po'y manalangin. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng ipong banal na salita at tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ng ipong mensahe sa mga oras na ito, maging ang talata mo na aming pagninilayan, nawa ito ay magkaroon ng application sa aming pang-araw-araw na pumuhay. Ito aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa atin. Pakibati mo nga yung katabi mo ng good morning. No? Tapik-tapik, no? Isang tapik. No? Tapik sa balikat. No? Good morning. No? Alam po ba na yung isang takip tuloy, no? Takip, no? Isang tapik, no? Ano po yan? Malaking bagay po yan, no? Lalo na po sa mga tao na nakakaranas ng mga hindi maganda, may mga mabibigat na dalahin, no? Yung isang tapik po sa balikat, napakalaking bagay po niyan, no? Sa ating pong mga kapatid. No, lately po, no, ang dami pong mga hindi magagandang pangyayari po, no, sa ating paligid, lalo po sa mga school po natin ngayon. Talagang kabila yung
Ano ba, aksidente ba yan? O aksidente o aksidente? Insidente. No, napakadami mga insidente ang mga nangyayari po sa paligid po natin, lalo na sa schools po ngayon. Lately, yung po yung shootout, yung pamamaril doon po sa Tacloban. Pagkatapos lang bagyuhin ni Yolanda, ngayon naman ay sikat na naman po sila sa pamamaril ng ilang mga kabataan. Ang mga kabataan ito na involved ay mga minor. Ang age nila ay yung isa ay nasa 15, yung isa ay 14. Ibig sabihin sila ay mga minor de edad na sabi na walang accountability sa batas. Nung sila po ay namaril, nakapatay ng ilan at nakaperwisyo ng mga ari-arian or naka-damage o nakasugat ng ibang mga tao. Maraming mga sugatan. At ang nakalungkot po ay may 3 pong namatay on the spot. Then sila po ay nahuli. Nahuli po yung dalawang salarin po na ito, yung isang 15 years old, isang 14 years old. Then nung sila nahuli at sila ay na-question, in-inquest po sila at napag-alaman na sila ay mga minors. Ngayon, ang batas natin, ang sinasabi kapag ka minor ka, ay hindi ka pwedeng ikulong. Pero may pananagutan ka sa batas, pero hindi ka pwedeng ikulong. Anong gagawin sa'yo? Ikaw ay kukunin ng DSWD, aalagaan doon, dadaan sa mga counseling, rehabilitation, para maisaayos yung kanyang buhay. Pero ang sigaw sa social media, nasaan yung katarungan? Sila ay mga nakaperwisyo, nakapatay, at yung takot sa iba't ibang mga schools po, hindi lang po sa Tacloban, ay gano'n na lamang. Takot na yung mga magulang na i-send yung kanilang mga anak sa school. Imbis na yung school ay maging kanlungan ng mga kabataan para matuto, ngayon ay natatakot na yung mga magulang. Nasaan yung hustisya? Ang sigaw sa social media, dapat panagutin yung mga kabataan na yan. Pero ang sinasabi ng batas, sila ay protektado ng batas. Kaya sila po ay hindi makukulong. Yung 15 years old, more than 15 years old, kasi hindi siya eksaktong 15, kundi more than 15 siya. Siya po ay meron na pong tinatawag na accountability doon sa ating batas. Pero yung isang bata na mas marami ang napatay niya compare mo doon sa isang 15 years old, hindi daw makukulong. Yung kanyang ginawang kasalanan na dapat na siya ay parusahan, pero hindi po naipataw sa kanya. Kaya dito po meron din ganito nga pangyayari dito po sa ating pong binasa patungkol po dito sa isang babae na nahuling nangangalunya daw. Ito po ay very familiar na narrative, kwento po dito po sa John chapter 8, at makikita niyo po diyan sa ibabaw ng ipong Bible na sabi dito, the earliest and the most reliable manuscripts do not have John chapter 7 verse 53 to John chapter 8 verse 1 to 11. Wala daw to sa earliest manuscript itong kwento po na ito dito po sa John. Ibig sabihin kung ito daw ay wala doon sa earliest manuscript, hindi natin to dapat pagkatiwalaan? Hindi ba natin to dapat na malaman? O hindi natin to dapat na aralin kasi ito ay wala sa earliest manuscript? Pero ako po ay naniniwala at ako ay sumasampalataya na hindi po, ang ibig sabihin po dito, hindi po dito daw nakalagay yung John chapter 8 verse 1 to 11. Pag inalis mo ito nga John chapter 8 verse 1 to 11, ito yung sinasabi lang na
Dapat wala to dito. Pero hindi ibig sabihin na hindi nangyari ang kwentong ito. Ang pag-aaral ng mga scholars, hindi daw dapat ito na andito. Ito ay nasa ibang pahina ng Bible na hawak po natin. Hindi po ibig sabihin na wala talagang kwentong ganito. No, ito po ay nangyari, pero hindi daw po dapat ito na andito. Para siyang in-insert na parang sa Senado lang, no, sa Kongreso na may may insertion. No, kaya ako pa naniniwala at nagtitiwala na ito ay tunay na nangyari. Ito ay mga oral tradition, sa mga kwento ng mga tao na naka-witness ng mga pangyayari pong ito. No? Kung hindi man siya dito, siya ay nasabi sa last part ng John. Yung iba naman nagsasabi na ito ay nasa Matthew, nasa Luke daw. Kung ganun yung kwento, nandun pa rin. Nangyari at tunay na nangyari po ang mga bagay ito at nagpapakita po ito ng katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po hindi po ito sumasalungat sa turo at aral ni Kristo. Kaya ito po yung ating pong susurit at aaralin at may kinalaman po ito, no, sa mga pangyayari din po sa ating buhay, pangyayari din po sa mga paligid po natin. Sabi nga kanina, yung batang gumawa ng kasalanan na dapat na parusahan, pero hindi siya naparusahan. Yung dapat na punishment na ipapataw sa kanya sa kasalanan ginawa niya, no, naabsuelto siya. No, naabsuelto siya sa pamagitan ng batas natin. At kung sa atin naman, kung tayo naman yung nagkasala, no, tayo nagkasala sa harapan o paningin ng ating Panginoong Diyos, dapat ba tayong parusahan? Dapat bang ipataw sa atin ng parusa nang naayon doon sa ating ginawang kasalanan? This is about mercy and grace. Sino rito may kamag-anak na pangalan Mercy? Ako may tiyahin pangalan si Mercy. Sino rito may kakilalang pangalan ay Grace, no? May po tayong kakilala na pangalan ay Grace, no? Maganda palang pangalan to, Mercy and Grace. It's about mercy and grace. Hindi po yung babae ang bida po rito o yung mga Pariseo. Kasi laging ang kwento dito ay patungkol sa babae, parang nakafocus doon sa babaeng nangalunya. Parang siya yung bida. Siya yung center ng kwento. No, ang sentro po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yun yung kanyang katangian, that He is full of grace and merciful. Hindi po yung sinasabi ng ibang kabilang sekta, meron ng panalangin na Hail Mary, full of grace. No, hindi po siya yung full of grace, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And He is a merciful one. Sabi po dito, ano ba yung tinatawag na mercy at ano po ba yung grace? Mercy, una po yung mercy. Mercy is not getting the punishment we do deserve. Hindi natin nakukuha yung mga bagay na dapat na nararapat sa atin. Imagine, yung batang gumawa ng kasalanan, karumal-dumal na kasalanan, hindi siya naparusahan. At maging sa atin din po yung kasalanan na nagagawa natin, na dapat na tayo ay parusahan, hindi po natin nakuha po yun. Yung parusa po hindi po natin nakuha because of the mercy of God. Mercy is the removal of penalty, not getting what you do deserve. No, yun po yung mercy. While grace is getting the unearned blessings and gifts we don't deserve. Getting what you do not deserve. Yung nakukuha natin mga bagay hindi naman nararapat. Nakukuha natin mga bagay po na yan. Salvation. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan na meron tayo ngayon, but because of the grace of God, meron tayong kaligtasan ngayon na hindi naman talaga karapat-dapat natin matanggap na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Paano po ina-apply dito yung mercy and grace dito po sa
ating pong tatalakayan, ating pong pagninilayan salita po ng ating Panginoong Diyos. Yung tignan po at pag-aralin po natin ito pong John chapter 7 verse 53 to John chapter 8 verse 11 at magkaroon tayo ng tamang pananaw kung bakit talaga nandito itong kwento pong ito. Una po sabi po sa verse 1, verse 53, chapter 7, then each went to his own home. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Then the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" Verse 6, they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Ngayon, dito na po, pumasok na po yung conversation nito po ating Panginoon Jesucristo, yung babaeng nangalunya daw, at itong mga Pariseo at ibang mga Marites po doon, mga Marisol, Marites and Marisol, nandun na po silang lahat. Ibang mga taong mga mga miron na tinatawag, mga spectators. Una po, Jesus confronted his opponents. Kinonfront po ng ating Panginoon Jesucristo itong mga taong, o itong mga grupong galit po sa Kanya. Nang kailang layunin ay hulihin, patayin ang ating Panginoong Jesucristo. And this is the trap. It is the trap. The religious leaders brought the woman not to uphold justice, but to ensnare Jesus Christ. Itong babaeng to ay ginamit nilang pawn. Ginamit nila itong babae ito upang ihulihin, siluhin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi po nila, if Jesus agreed with the law of Moses to stone her, he will be seen as cruel. And if he forbade it, he will be labeled a lawbreaker. Diba? Sabi, ito yung trap na ginagawa nitong mga Pariseo at ibang mga religious leader po na ito. Na gumawa tayo ng paraan para masilo natin si Jesus. Kasi masyado siyang popular, masyado siyang sikat dito sa lugar natin. At kapag nagpatuloy yan, mawawalan tayo ng negosyo. May papasaran lahat ng mga negosyo natin patungkol sa templo, patungkol sa kanilang simbahan. Yung pagbebenta nila ng mga religious item. Yung pagbabayad sa pagpapadasal sa mga patay. Yung pagbabayad sa pagbinyag. Pagbabayad sa pagtitirik ng kandila. Pagbabayad sa lahat ng mga idols na ginagawa nila. And it was a trap. Sabi, ito yung kailang pamamaraan para huliin, siluin ng ating Panginoon Jesucristo. Sige, kailangan natin ng props. Itong babaeng kailang ginamit na props. Ang kanilang napagkasunduan, di ba? Kung ipipresent natin ang babaeng ito kay Jesus. Di ba ang sabi sa batas ni Moses, kapag nahuli ang isang tao na nangangalunya, kailangan siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Stone to death. Okay, i-present. Kung mangyari man yun, sabihin ni Jesus, okay, sige, nahuli siya nangangalunya, batuhin siya upang mamatay. Di malilabel ngayon si Jesus na napakalupit naman ito. Napakalupit na nito nga tao na to. At kung ipagbabawal niya naman na batuhin, ipagbabawal naman ni Jesus na batuhin ang babaeng ito, ano naman ay ibabato ng mga Pariseo? Sasabihin nila, okay, you are a lawbreaker. Hindi mo sinusunod yung batas ni Moses.
Hindi ka sumusunod sa batas na nakaugalian natin, batas na sinusunod natin, na pwede ka din naming hulihin, pwede kami magkaroon ng isang bagay kung saan ikaw ay aming ikulong, paslangin, o hulihin. No? And the Pharisees and scribes did not bring the woman to Jesus out of a true desire to uphold the law of Moses. Instead, they brought her to trap Jesus. Anong po talaga to? Props. Tinatawag na pawn, pain. At kapag kinagat ng isda yung pain, huli ka na. Pero ang sagot ni Jesus, sabi ng mga tao, Teacher, talagang magalang, this woman was caught in the act of adultery. Nahuli namin ang babae ito sa aktong pangangalunya. Now, what do you say? Pilit nilang binibigyan ng opinion si Jesus sa bagay na yun. Ano is, Jesus, ayan yung babae na huli namin na nangangalunya. Ano masasabi mo? Verse 6, they were using this question as a trap. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. No? Hindi pinansin ni Jesus. Kundi, diretso lang siya sa kanyang ginagawa. Ano? Nagsulat daw siya sa pamagitan ng kanyang daliri sa alabok, no? Sa lupa. No? Hindi po sementado yun, ha? Lupa, alabok. Ibig sabihin, maraming buhang, maraming alikabok o alabok. No? Sumusulat po siya doon. Kung tatanong niyo po ano yung sinusulat niya, nobody knows. No? Wala pong account kung ano po yung nakasulat o isinusulat niya po doon. Isa lang pong alam kong isinulat niya po sa pamagitan ng kanyang daliri. Yung 10 Commandments, no? Yung utos, 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Then, this is the accusation. This is the accusation, no? Ito yung akusasyon sa babae. This lack of due process na tinatawag. Sa ating pong batas, kapag ikaw ay hinuli na walang kaukulang ebidensya, walang galing sa Korte Suprema, o galing sa korte na ikaw ay dapat hulihin, no? Sabihin natin walang proseso. Hindi dumaan sa due process. At maging sa babaeng po ito, lack of due process. And under the Mosaic law, witnesses had to cast the first stones. And a proper trial required the man involved as well. No, ito yung problema. This is the accusation na Teacher, nahuli namin itong babaeng ito na nangangalo niya. Diba dapat siyang batuhin hanggang siya mamatay ayon sa batas ni Moses? But, under Mosaic law, kailangan ang unang babato yung unang taong nakahuli o nakakita. Pero, under din doon sa Mosaic law, nasaan yung lalaki? Nasaan yung involved person? Bakit babae lang? Nasaan yung kasama niyang lalaki? Na nahuli nyo, caught in the act nyo, na nangangalun niya. No, ito yung akusasyon nila, na may mga flows, may mga butas. No, masyado lang minadali yung mga bagay na ito, kaya na bubutasan po sila. No? And this exposing their hypocrisy. No, exposing their hypocrisy. Dahil sa accusation nito ng mga religious leaders na ito sa babaeng nangangalun niya, nagpapakita po talaga na mga hypocrite. Na lagi sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa mga taong ito na, you hypocrite, brood of vipers, mga mapagpaimbabaw. Kaya hindi po nila magawang masilo o matrap ang ating Panginoong Jesucristo. And then, the truth from lies. Yung pangangalun niya, ito po ay capital punishment. Capital punishment po ito nga pangangalun niya. And according to Leviticus chapter 20 verse 10 and Deuteronomy chapter 22 verse 22, if a man is found committing adultery with a married woman, both the man and the woman must be put to death to purge the evil from Israel. Both the man and the woman.
Ito yung katotohanan. Doon sa kasinungalingan na gustong palabasin itong mga religious leaders na ito. Bakit babae lang na andito? Nasaan yung lalaki? Ay sabi sa Mosaic Law, sa Leviticus chapter 20 verse 10 and Deuteronomy chapter 22 verse 22, kung sila man ay nahuli, pare sila dapat batuhin hanggang sila ay mamatay. Dito doon pa lang ay hindi na tama yung kanilang kailangan judgment na tinatawag. Kaya sa last na po natin pag-aaral, kung magja-judgment tayo, is the right judgment. Na naayon sa salita ng ating Panginoong Diyos, it should be biblical. Sila po ay, yung kailang judgment ay ayon sa kailang tradisyon, hindi ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Na sinasabi lang na ito ay galing sa kautusan ni Moses, pero ito po ay pinipilipit po nila. Ini-stretch po nila para umayon sa gusto nilang mangyari, which is mali po yun. At marami pong ganyan sa panahon po natin ngayon, na ini-stretch yung Word of God daw para lamang umakma sa kanilang mga doktrina, para umakma sa kanilang mga traditions. Pero mali po yun. Hindi po natin pwede i-stretch yung salita ng Diyos para umakma ito sa ating mga doktrina. Kundi yung dapat na yung mga doktrina na meron tayo, dapat yan ay nakaakma doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Based solely doon po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po, Jesus confronted his opponents. Nasaan yung, hindi man sinabi ni Jesus, nasaan yung lalaki? Kaya nga si Jesus ay, hindi niya pinapansin. Diretso lang itong mga religious leaders na ito na, teacher, ano masasabi mo? Sabi nga po dito, pagpapatuloy po natin. Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Verse 7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. Ang sabi ni Jesus, ito yung sagot ni Jesus. Base doon sa mga akusasyon, base sa trap ng mga religious leaders na ito. Kung sino man sa inyo na naandoon, ang walang kasalanan, siya na ang maunang bumato dito sa babaeng ito. Meron ba siyang binayolate na batas? Meron ba siyang binayolate na tradition? Meron ba siyang binayolate na anuman? Wala. Kundi pure wisdom ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gusto mangyari ng mga religious leaders, dalawa lamang po. Pumayag si Jesus na batuhin ang babaeng ito, or pigilin ang mga babato dito sa babae ito base doon sa kasalanan ginawa ng babae. Pero wala po doon ang sagot ni Jesus. If anyone sa inyo, kung meron man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato. Diyan tayo magaling. Yung magpuna, mag-judge ng ibang mga tao. Ang galing natin mamuna, ang galing natin mag-comment sa mga bagay-bagay. Pero minsan hindi natin nasusuri ang ating mga sarili. Baka yung pinupuna natin, ginajudge natin sa ibang tao, baka tayo din yun. Baka tayo yung unang ginajudge natin, dapat tayo nagko-comment sa sarili natin. Diyan tayo magaling, diyan tayo. Actually ako napapansin ko parang masyado ako judgmental ngayon. Pagka sa kalsada ako, ano ba naman to? Ang dami na namang lubak-lubak dito. Ang dami ko complain sa mga nakikita ko ngayon. Ano ba naman to? Parang ang tagal na itong lubak na to, hanggang ngayon, lubak pa rin. Ano ba naman? Traffic na naman dahil doon. Ang dami kong mga argumento. Na minsan
mali na pala na nadja-judge ko na yung mga bagay-bagay na yan na hindi naman ako karapat-dapat na mag-judge. And supposed to be dapat yung pagja-judge ko o pagja-judge natin, tingnan muna po natin ating mga sarili. Baka mamaya, mayroon pala tayong participation, mayroon pala tayong dapat na gawin sa mga bagay na yun hindi natin ginagawa. Na tayo yung unang nadja-judge. Kaya dyan po tayo magaling. Kaya nga po na kinukonfront po ng ating Panginoon Kristo itong mga taong ito na nagja-judge dito sa babaeng ito na ginagamit yung judgment para lamang sa mga maling kaparaan, maling motibo po ng mga religious leader po na ito. At nawa, hindi po tayo maging ganun na nadja-judge natin ang ibang mga tao base lamang sa physical appearance o base lamang sa mga shallow na mga bagay na nakikita po natin sa kanila. Tignan po natin yung katotohanan, tignan po natin yung ugat ng mga bagay po na yan. Kaya marami lumalabas din sa mga social media yung mga ugat ng mga karahasan sa mga schools po natin. Yung iba ang sabi ay nambubuli. Yung iba naman ay may mga pinagdadaanan. Yung iba naman ay may mga family problem. Yung iba naman ay so on and so forth. Ang daming mga lumalabas. Kaya hindi natin pwedeng magbigay ng conclusion na agad doon sa isang bagay po na without gathering enough information. Kaya nga yung mga pulis, maingat po sila na nagbibitaw ng mga statement kasi baka maya bumalik sa kanila. Hindi pala ganun yun. Maging dito sa mga namatay nating atleta. Before, ang daming speculations. O ngayon, lumalabas na. Yun. Kayo na pong bahalang mag-judge. Kung ano po yung nababasa po natin. Ibig sabihin po, na huwag tayong basta-basta mag-judge, huwag tayong basta-basta na magpupuna ng mga tao. Minsan tignan muna po natin ang ating po mga sarili, baka tayo yun. Yung pinupuna natin sa iba, baka tayo yun na dapat nating ayusin, dapat nating itama yung mga bagay po sa atin. Huwag po nating tignan yung puwing sa mata ng ibang tao. Huwag po nating husgahan ng ibang mga tao, kundi tignan muna po natin ang ating pong mga sarili. Hindi lang po kinukompronta ng ating Panginoon Kristo itong mga Pariseo. How about the woman? Ito yung maganda po dito po sa babae. Jesus comforted the oppressed. Malapit po ang ating Panginoon Kristo dito po sa mga oppressed. Yung mga taong pinapahirapan, yung mga taong inaalimura, yung mga taong minamaltrato, yung mga taong minamaliit. Proper po ang ating Panginoong Kristo. Masyado malapit po siya dyan, lalo na po sa mga widow, sa mga babaeng balo. Malapit po dyan ang ating Panginoong Kristo. But dito sa pagkakataong po ito, Jesus comforted the oppressed. Ang maganda po sa babae, bagabat gano'n yung nangyari sa kanya. Kahihiyan, pangit yung sitwasyon, at possible din po kung siya po ay nahuli sa pangangalo niya, caught in the act, siya kinalad ka doon sa plaza, dahil po siya doon sa harap ng temple court, posible na siya ay nakahubad. Wala po siya sa plot. At nandun yung kahihiyan, nandun yung awa, hinagpis nito pong babae. But, ang babae ito ay nakatanggap po ng awa mula sa ating Panginoong Kristo. She received mercy. Isa sa mga comfort po ng ating Panginoong Kristo na siya ay bigyan ng mercy o bigyan ng awa at siya po ay nakatanggap ng mga bagay po na yun. And the ultimate reason Jesus gave was mercy. Kaya sabi ni Jesus sa mga tao, okay, sige. Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Diba? Yung dapat na parusa na dapat na matanggap nitong babaeng ito
sa kamay ng mga religious leader ay hindi po niya natanggap. Mercy is not getting the punishment we do deserve. Sabi ko kanina, tayo din po bilang mga makasalanan, tayo din po ay may punishment. Lalo yung kamatayan. Lalo yung impyerno. Yan ang deserve natin. Diyan tayo dapat mapunta. At di natin deserve yung pagpapatawad. Di natin deserve yung blessing ng ating Panginoong Diyos. But, because God is merciful, hindi niya pinahintulutan ng mga bagay na yan. Mercy is not getting the punishment we do deserve. Siya po'y nakatanggap ng awa mula sa ating Panginoong Jesucristo. Because He was the only one present without sin, our Lord Jesus Christ, He alone had the right to condemn. But instead, He chose to forgive her and empowered her to live a new life. Si Jesus lamang ang taong walang kasalanan sa oras po na yon. At siya din yung may karapatan na bumato ayon sa batas ni Moses, na galing kay Moses. Si Jesus ang may karapatan pero hindi niya po ginawa yon. He chose to forgive. Mas pinili ng ating Panginoon Jesucristo na abutin ang babaeng ito. Base doon sa pinaparatang sa kanyang pangangalunya. Offered forgiveness. So sa verse 10, verse 9, at this, those who heard began to go away at one at a time. Nauna yung mga matatanda, unang umalis, until only Jesus was left with the woman still standing there. Verse 10, Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Babae, nasaan na sila? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Ito yung comfort, no? Na binibigay po ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa babaeng sinasabi na nahuli lang nangangalo niya. And our Lord Jesus Christ offered forgiveness. No? And this highlights the core message that Jesus offers radical forgiveness and grace to sinners. Sinasabi ng mga religious leaders, mga Pariseo, ito'y karumal-dumal na kasalanan. Sa paningin nila, wala itong kapatawaran. But Jesus Christ offered forgiveness. Tayo din po, karumal-dumal din yung ating mga katatayuan. Bago pa man tayo nasumpungan ng ating Panginoong Diyos, karumal-dumal ang ating mga ginagawa sa harapan ng banal na Diyos. Yung pagtatampisaw sa kasalanan. Karumal-dumal din po yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yung mga kasalanan na gagawa po natin. But God offered forgiveness. Maging sa babae pong ito. Nasabi sa babae, then neither do I condemn you. Si Jesus yung may authority, may karapatan na mag-condemn sa babae ito pero hindi niya ginawa. Bagkus ito ay kanyang inabot. Kapag ikaw ay inabot ng ating Panginoong Diyos, ano sabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 1? Now, therefore, there is now no condemnation. May karoktong pa po yun. Ang karoktong po nun ay, kung tayo daw ay, sabi, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung ibabangga natin yung Romans chapter 8 verse 1, dito sinasabi ni Jesus na neither do I condemn you.
Ibig sabihin, itong babae ito ay kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya po ay nakipag-isa kay Kristo. At siya po ay pinagkalooban ng kapatawaran. Habang yung babae nakatayo, siya po ay, kung ipipicture po natin, yung tinatakpan niya yung mga masisilang bahagi ng kanyang katawan at hindi makatingin kanino man sa sobrang hiya, sa sobrang hinagpis, sa sobrang pagsisisi doon sa kanyang nagawang kasalanan. Wala pong pinag-iba dito kina Eva at Adan. Nung sila po nandun sa Garden of Eden, ano sabi ni Yahweh? Adan, nasaan kayo? Adan, nasaan kayo? Sabi niya na Adan, Lord, nandito kami. Ba't kayo nagtatago? Lord, kasi kami hubot-hubad, no? Sila na hiyang-hiya. No, yung kailang mga damit na sinaibat natin kailang damit na mula sa fig tree, no, hindi po yun na cover yung kailang kahihiyan. Hindi kayang i-cover nun yung kailang kahihiyan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ano yung nag-alis na kailang kahihiyan? Yung pagbibigay sa kanila ng tinatawag na balat ng hayop na sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo. Yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, yun yung sumisimbolo na merong kailangang mamatay para tubusin sila doon sa kailang kahihiyan. At maging dito sa babae pong ito, sabi niya, then neither do I condemn you. Binibigyan ng righteousness ng ating Panginoong Hesukristo itong babae ito. Dahil doon sa kanyang kalalagayan na siya ay hubot-hubad, siya ay nasa gitna ng kahihiyan at hindi niya kayang itago yun. Kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, yun yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay pinagkalooban nitong forgiveness. Nakaranas siya ng pagpapatawad mula sa ating Panginoong Diyos. Dahil doon sa ginawa niya na kasalanan. And then pangatlo, given the opportunity to serve. Sabi dito, go now and live your life of sin. Go now. Go now and live your life of sin. Given the opportunity to serve. No, hindi po doon natapos na siya po ay pinatawad sa kanyang kasalanan. Kundi siya po ay pinagkalooban o biniyaan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, makasunod sa Diyos. Kaya nga, that our God is not a God of second chance. Hindi lang po second chance. But our God is the God of endless opportunities. Binibigyan tayo ng napakarami mga oportunidad ng ating Panginoong Diyos para tayo ay makasunod, makapaglingkod sa Kanya. No, kahit po tayo ay, sabi lang, paano maglilingkod? Wala akong pera. Paano maglilingkod? Wala akong sasakyan. Paano ako makapaglingkod? May sakit ako, bedridden ako. Paano ang dami ating pero. Pero yung babaeng ito na nababalot ng kahihiyan, na sinasabing makasalanan, na kagaya natin, biniyaan din ng pagkakataon na makapaglingkod. Go now and live your life of sin. At isang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, yung tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Sabi ba? Go now and live. Iwan. Live your life of sin. Iwanan mo yung mga kasalanang ginagawa mo. Iwanan mo na yan. Kung ikaw man ay nagkakasala sa ganitong bagay, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, live. Iwanan mo yung bagay na yan na nagdadala sa iyo sa kasalanan. Go to live a life of righteousness. Mamuhay tayo
O mamuhay ka, sabi niya, Jesus, mamuhay ka ng merong righteousness sa iyong buhay. Go! Forget your former life. Go! Iwanan mo na yung buhay mo noon. Go! Go! Show to them, you're a new creation. Ipakita mo sa kanila na hindi ka na yung dating ikaw, kundi ikaw ay bago ng nilalang na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Go! Tell them the grace of God. Ipahayag mo yung biyaya ng ating Panginoong Diyos, yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos, yung kagandang loob ng ating Panginoong Diyos, ipakita mo, ipamalita mo, isapamuhay mo. Go! Proclaim the holiness of God. Na bagamat siya ay makasalanan, itong babae ito ay makasalanan, sinasabi ng mga religious leaders na karumal-dumal na kasalanan, pero siya po inabot ng ating Panginoon Kristo at biniyaan na makapaglingkod at iproklama ang kabanalan ng buhay na Diyos. Go. And sin no more. Sin no more. Hindi po ibig sabihin na hindi na siya pwede magkasala. Ang sinasabi po ito ni Jesucristo, go now and live your life of sin. Iwanan mo yung buhay mo noon na makasalanan. Do not go back to your former sin. Huwag mo nang balik-balikan yung dati mong pagkatao kasi ikaw ay bago ng nilalang, bago ka na. Wala na yung luma, hinubad mo na yung damit mong marumi. Diba? Mayroon bang tao na, sino itong bagong paligo tapos, di ba hinubad mo na yung maraming damit? Maraming damit na sumisimbolo sa kasalanan. Di ba naligo ka? Tapos, susuotin pa rin ba yung damit mong marumi na mabaho na hinubad mo na? Di ba hindi? Ano susuot mo? Yung bago. Yung bago, yung righteousness ng ating Panginoon sa Kristo, hindi mo na babalikan. Hindi mo na isusuot yung dati mong damit. Hindi yung dati mong pagkatao. No? Remove it. Detach yourself from it. Kaya nga, ito pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo na walang karumal-dumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay lalapit, magmamakaawa sa habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Walang malaki, walang maliit na kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. This demonstrates that Christ's forgiveness is meant to be transformational. And He does not leave the woman in her broken state, but empowers her with a new identity and a fresh start. Kaya nga yun po bold statement ng ating Panginoon Kristo. At ipinag-uutos sa babae ito, this is imperative. Direktang command po ito sa babae. Grace does not mean ignoring sin or giving a free pass to continue in it. Jesus tells her, go, and from now on, sin no more. Mula ngayon, mamuhay ka na ng may kabanalan. Pinatawad ka na at isa pamuhay mo yung kapatawarang natanggap mo kay Jesucristo. Kasi sa oras din po ito, yung kapatawaran bang ibinigay sa atin na ating Panginoon Jesucristo, yan ba ay isinasapamuhay po ba natin? O tayo bumabalik pa rin sa dati nating pagkatao, bumabalik pa rin tayo sa dati nating kasalanan. Sabi ni Kristo, go. And from now on, sin no more. Huwag mo nang balikan yung kasalanan niya. Huwag mo nang balikan yung mga luma mong pagkatao. And if you are without sin, then you can throw the first stone. And Jesus was demonstrating that the woman's sin and the sin of her accusers is the same. Wala po tayong pinagkaiba doon sa mga tao po na yon. Na tayo bumabato sa ibang mga tao, tayo nag-judge sa ibang mga tao without looking at us. Di tinitignan natin mga sarili.
na baka tayo din ay may kakulangan, tayo din ay dapat batuhin dahil sa ating mga kasalanan, pero hindi po yun ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, bagkus tayo inabot, biniyaan, kinahabagan, at hindi lamang po yun, no? Iniligtas pa, na hindi naman karapat-dapat na iligtas. Go, and from now on, sin no more. And this highlights that true grace is a call to holiness, not an excuse to continue doing wrong. And it challenges us to embrace a new, transformed life. At nawa ang bawat isa, meron tayong pagbabago, no, sa ating mga sarili nung tayo po ay kinatagpo ng ating Panginoon Jesucristo at tayo ngayon ay namumuhay ng may kabanalan sa Kanya pong harapan. This the mercy and grace of our Lord na hindi natin sukat akalain. Kaya nga may kantang Amazing Grace, di ba? Gaano ka-amazing ang grace ng ating Panginoong Diyos. Amazing grace. Ma-amaze ka talaga dito sa mercy and grace ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa, patuloy po natin na isa sa pamuhay, nagkakapaglingkod po tayo ng tapat at nakapamuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. We praise you, we thank you sa oras na ito dahil ikaw ay banal na Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay banal na Diyos at kami ay makasalanan, maruming basahan. At kami ay nagpupuri at nagpapasalamat kung paano mo inabot ang babaeng ito na nangangalunya, ay ganun mo rin kami inabot, Panginoon. Bagamat wala kaming pagkakaiba sa kasalanang nagagawa ng babaeng ito at maging mga kasalanan na nagagawa ng mga pariseyong ito, ganun din, Panginoon, kami ay nakagawa din ng mga ganung kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, dahil inabot mo ang babaeng ito at inabot mo rin ang bawat isa sa amin at biniyaan kami ng buhay na walang hanggan. At biniyaan din kami, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Makapaglingkod kami ng may katapatan sa inyo pong ubasan. Kaya salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Salamat, Panginoon, sa kagandang loob na ito na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. Kaya pinupuri ka namin at hindi namin maabot, hindi namin maarok ang iyong pag-ibig sa iyong nilikha. At ito'y nararanasan ng bawat isa. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy pinapasalamatan at tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makapaglakad tungo sa kabanalan. Makapaglingkod kami, Panginoon, ng tapat sa iyo. Maiwaksi namin anuman ang mga kasalanang dadadalad pa namin. Maialis ang mga kasalanan nagpapabigat na dala-dala pa namin hanggang ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng may kabanalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Dahil hindi namin kaya, Panginoon, kundi mo kami sasamahan at kundi mo kami papatubayan. Kaya kami, Panginoon, ay dumidepende sa iyong banal na kapangyarihan. Nanawa ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na manguna sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw ang mag-lead sa amin sa daan na dapat naming tahakin. Ikaw ang mag-lead sa amin sa tamang paraan upang kami nga ay makasunod sa iyong dakilang kalooban. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito at patuloy pagpalain ang iyong mga anak na dinako mo sa lugar na ito. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay, ang pag-iingat, maging ang kalusugan ng bawat isa ay patuloy makatagpuin sa inyo pong habag at biyaya. At patuloy nawang maranasan ng bawat isa ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo, maging ang kanyang habag at biyaya ay maranasan ng iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, at patuloy pagpalain ang buhay ng bawat isa. And to Him who is able to keep you from falling
and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.